Uy, kumusta? Kung nandito ka para sa isang mabilisang exam review sa discrete maths, saktong-sakto ang napuntahan mo. Ngayon, pag-uusapan natin at i-breakdown kung paano gumawa ng truth tables. Step by step to para sigurado. Simple lang ang goal natin para sa session na to, ang i-master itong topic. Para pagdating ng exam, kampante ka na. Kaya ihanda mo na yung sarili mo. Game na ba? Tara, simulan na natin. So, eto yung magiging game plan natin. Magsisimula tayo sa mga pinaka-basic. Tapos, aayusin natin yung columns at rows. At syempre, sasagutan natin yan isa-isa. At sa dulo, may practice problem para sa'yo. Para matest mo talaga yung natutunan mo. Okay ba yan? Okay, first things first. Bago tayo bumuhat ng bakal, kailangan muna natin ng tamang forma, di ba? So, alamin muna natin yung mga building blocks at yung rules ng laro. Okay, so isipin mo to Ang truth table, may rows at columns lang yan. Yung rows, yan yung lahat ng posibleng kombinasyon ng true or false. Yung columns naman, para yan sa bawat variable natin, yung mga P, Q at R. Tapos, may column din para sa bawat parte ng problema at syempre yung pinaka-importante, yung column para sa final answer. At alam mo ba, parang sa math na may PEMDAS, mayroon din tayong order of operations dito sa logic. Tandaan mo to laging uunahin ang not o yung negation, sunod ang and, tapos or, at sa pinakahuli yung implies. Super duper important yan, kaya i-take note mo yan. O sige, ngayong alam na natin yung mga basic rules, simulan na nating buuin yung structure ng table natin. Let's build the framework. So, ito yung problemang sasagutan natin. P or Q implies not or. Alam ko sa unang tingin mukha siyang nakakalito, no? Pero wag kang mag-alala, i-breakdown natin yan piece by piece. Tatlong simpleng steps lang yung kailangan nating para mabuo yung columns. Una, gawa tayo ng column para sa P, Q, at R. Pangalawa, gawa tayo ng columns para sa P or Q at not R. At panghuli, syempre yung pinaka-main event, yung column para sa buong expression. At ayan na, heto na yung itsura ng framework natin. Kita mo? Mula sa mga simpleng variables hanggang sa buong expression, lahat may sariling pwesto. Ang linis tingnan, di ba? Okay, so check na yung columns natin. Ngayon naman, yung rows. Paano natin malalaman kung ilang rows ba talaga yung kailangan? May magic formula para dyan, 2 raised to n. At yung n na yan yung bilang ng mga simple propositions or variables na meron ka. Simple lang. Sa example natin, may tatlo tayong propositions, yung P, Q, at R. So, ang yen natin ay 3. Ibig sabihin, 2 raised to 3 equals 8. So, 8 rows yung kailangan nating ihanda. Ayan, so ito na yung kompletong skeleton ng table natin. 8 rows, bawat isa may unique combination ng true at false para sa P, Q, at R. Ngayon, handa na tayong mag-solve. Okay, ito na yung pinaka-exciting na part. Punan na natin yung table, column by column. Sundan mo lang ako. Okay, umpisahan natin sa column ng P or Q. Tandaan, yung rule sa or, napakadali lang. Basta may isang true, yung sagot, true na agad. Kaya kung mapapansin mo, iisang beses lang siya naging false. Yun ay nung parehong false yung P at Q. Gets? Sunod naman, etong not R. Nako, ito na yata yung pinakamadali sa lahat. Ang gagawin mo lang, babaliktarin mo lahat ng values sa column R. So kung true doon, magiging false dito. Kung false naman, magiging true. Easy peasy, di ba? O sige, bago nating i-reveal yung final answer, subukan mo muna. I-pause mo muna to sandali at sagutan mo yung huling column. Kaya mo yan! Gamitin mo lang yung values mula sa PRQ column at sa not R column. Go! Okay, game na? Ready ka nang i-check yung sagot mo? Let's see kung tumama. Heto na yung final reveal at kung paano natin nakuha yan. Alright, focus tayo dito sa huling column. Ito yung pinaka-key role sa implies na kailangan mong tandaan. Iisa lang yung tagakataon na magiging false ang sagot kapag ang isang true na statement ay nagresulta sa isang false na statement. Ulitin ko, true implies false, yun yung false. TFF. Ngayon, tingnan natin sa table. Sa rows 1, 3 at 5, kita mo, may T tayo sa P or Q tapos F sa not R. Kaya yung sagot doon, false. Lahat ng iba pang kombinasyon, automatic, true na yan.
Nakuha mo ba? Galing! Galing. Okay, para mas tumatak talaga sa isip mo lahat ng to, kailangan nating i-practice. Subukan natin yung isa pang problema, ano? Okay, ikaw naman. Ito yung challenge mo. P or not Q implies P and Q. At para matulungan ka, yung buong solution nandyan na rin sa screen. Ang advice ko, i-pause mo to, subukan mo munang isolve mag-isa, tapos ikumpara mo. Ito yung pinaka-effective na paraan para matuto ka talaga. And that's it. Handa ka nang harapin ng kahit anong truth table sa exam mo. Ang galing! Ngayon, gusto ko marinig mula sa iyo. Anong topic pa ba ang gusto mong i-review natin next time? I-comment mo lang sa baba. Good luck sa exam mo, ah. Kaya mo yan!